Magandang araw mga sangkay. So for today's video ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng ating ube cream loaf. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share naman ng ating video at paki-subscribe na rin po ng aking channel kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So bali itong ating paggawa ng ube cream loaf ay simple lamang po, pero wag po kayong basta-basta mag-fast forward para masundan niyo po ng maayos. Ito na po yung ating mga ingredients sa kailangan. Yung ating unang ingredients ay asukal. Sumunod ay asin. Maglalagay tayo ng powder milk, vanilla, at butter. Kung sakaling walang butter ay pwede naman po ang margarine. Sunod ay shortening. Next ay tubig. So pag nalagyan natin yung mga ingredients na yun ay tunawin muna natin ng maayos yung ating asukal at saka yung asin. Dapat po ay naka-double check po ang mga ingredients bago nyo haluin nang maiwasan po ang pagkakamali or baka may makaligtaan po kayo sa mga ingredients na kailangan ilagay. Ang paggagawa pala ng ating tinapay mga sangkay ay hindi po kailangan nagmamadali, dahil minsan sa sobrang pagmamadali natin ay hindi rin natin naiwasan na magkamali. At kung ikaw ay naghahanap ng iba pang recipe about baking ay magpa-share lamang po sa aking channel, dahil marami na po akong naka-upload na recipe about baking. Sana po ay makatulong po sa inyo. Next step natin, kung sakaling natunaw nyo na ng maayos yung asukal at saka yung asin, na ilagay na natin yung ating harina. Bali first class flour po yung aking ginamit, at sinabay na rin natin dyan yung ating yeast. So huwag kakalimutan yung yeast mga sangkay, dahil hindi po lalaki or hindi aalsa ang inyong tinapay. Sunod ay hahaluin po natin. Bali bubuuhin na po natin dyan yung ating minamasa. Ating nga palang masa mga sangkay, kailangan natin gumamit ng roller para mas mabilis natin mapakinis yung ating dough. So yun mga sangkay, habang binubuo natin itong ating masa ay paki-like at share naman ang ating video kung sakaling inyong nagustuhan, at paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. At dito sa part na ito mga sangkay, inabuo na natin ng masa. Bali inuulit ko, gagamitan natin ito ng makina. So bali hahatian lamang po natin. Bali itong ating itong kalahati natin is lalagyan lang natin ng food color, at naglagay lamang po ako ng konting ube flavor. So ayan po yung ating magkaiba na dalawang kulay. So yung isa bali puti, at saka itong isa natin is violet. So bali una natin ginamitan ng makina or pinakinis itong ating puti na dough. Sa mga baguhan po, advice ko lamang po kung sakaling kayo gagamit ng makina ay hinahinay lamang po, dahil delikado po yan kapag pumasok po ang inyong kamay sa makina. So napakinis na natin yung ating unang dough, yung ating puti na dough. Ito naman ating violet na dough, yung ating papakinisin. Kung sakaling wala po kayong makina ay pwede naman po kayong gumawa nito ng mano-mano. Yung ating nga lang dough ay kailangan yung palambutin or dagdagan nyo lamang po ng tubig para hindi po kayo mahirapan magpakinis ng inyong dough kung sakaling manual process po ang inyong gagawin. At dito sa punto na itong masangkay, kung sakaling napakinis na natin yung ating dalawang kulay ng dough ay titimbangin po natin. Bali ang bawat kulay po ay magtitimbang po tayo ng 90 grams. So ayan, bali timbangin natin lahat para pantay-pantay po ng bigat at laki yung ating tinapay. Lalo na ganyan malalaki yung tinapay natin mga sangkay, kailangan po natin timbangin. So madali lamang po timbangin yan, dahil ilang piraso lamang yan. 10 piraso lang yan mga sangkay. 10 sa puti at saka 10 sa ube. At kapag ating nang natimbang lahat ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Bali popormahin na po natin ngayon yung ating ube cream loaf. So bali ganyan po yung aking ginagawa. Bali yung puting dough is ilalagay ko sa ilalim, at saka ko naman ilalagay sa ibabaw yung ating violet na dough. So bali ganyan muna yung aking gagawin lahat ng dough. Inuulit ko po, wag po kayo basta-basta magpa-fast forward para masundan nyo po ng maayos kung paano ko po ginawa yung ating tinapay na ube cream loaf. So sa part na ito mga sangkay is papormahin na natin yun yung ating ube cream loaf. So ayan, bali gagamit tayo ng rolling pin. Bali ninipasan lang natin ng bahagya yan, at pag ating nanipisan ay i-roll lamang po natin yung ating magkapatong na dough. So kapag inyong nang na-roll ay medyo pahabain lamang po, at saka gagamit tayo ng gunting. So ayan, bali pagkagunting nyo is kaliwa kanan lamang po yung lagay nyan. Yan, kung mapapansin nyo yan, so susundan nyo na lamang po yung sa ating video.
para magawa nyo po ng maayos. So ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa ng ube cream loaf. At pag inyo na pong naporma ay pwede nyo nang idiretso lagay sa inyong lanera. So ito yung ating pangalawang pagporma. Ayan, bali dalawang do, isang pag rolling pin na lamang po. Balik meron pong ibang pamamaraan yan kung paano panipisin yung ating do. Pwede po kayong gumamit ng roller. So bali itong pinapakita ko sa inyo is rolling pin lamang po yung aking ginamit. Pero unang-una, madali rin naman gamitin yung rolling pin sa pagpapanipis. Pangalawa, mas safe siya kumpara sa ating roller, lalong-lalo na kung baguhan po yung gagawa nito. So ayan po yung ating pangalawang pagpuporma ng ating ube cream loaf. Ang ating pagpuporma ng ube cream loaf mga sangkay is hindi po maganda yung labas kung sakaling nagmamadali. Iba pa rin talaga yung kinalalabasan kapag normal na kilos lamang po or hindi tayo nagmamadali sa paggawa ng ating tinapay, kasi nagagawa natin ng maayos kapag hindi tayo nagmamadali. At pagkatapos nating maporma lahat mga sangkay ay huwag kalimutang paalsahin bago natin isalang. So bali rest muna natin ng ilang oras bago natin isalang. At pagkatapos ng 2.5 oras na ating pagpapalsa ay pwede na po natin isalang. So ayan, bali ang init nating oven ay 180 degrees Celsius at katamtaman lamang po yung lakas ng apoy na ating gagamitin. At after 10 minutes sa ibaba ay ililipat po natin sa taas yung ating sinalang. Bali dito na po natin aantayin maluto yung ating ube cream loaf sa itaas. Ang purpose niyan ng paglipat natin sa itaas mga sangkay is para hindi mamula masyado yung ilalim ng ating tinapay, dahil yung ating tinapay kapag sa ibaba lang mabilis pong mamula yung ilalim ng ating tinapay. Ngayon ililipat po natin sa taas para yung ibabaw naman po ng ating tinapay ang ating papupulahin. At after 8 minutes sa taas mga sangkay, aalisin na po natin yung ating sinalang. So ayan, bali luto na po yung ating tinapay na sinalang. Bali linuto lamang natin ng 18 minutes. So ayan na po yung ating ube cream loaf. Bali palalamigin muna natin bago natin lagyan ng topping. At habang pinapalamig natin ay gagawa na po natin tayo ng ating pang toppings. Ayan, bali kailangan lang natin ng margarine, shortening, vanilla at powder sugar. So ayan, bali haluin nyo lamang po ng maayos mga sangkay. Kailangan halong-halo po yan yung ating pang toppings natin. So bali tikman nyo po kung sakaling medyo matabang or matabang para sa inyo yung ating toppings, ay pwede po kayong mag-add ng powder sugar. Nasa sa inyo po yan kung gaano katamis yung gusto nyong toppings. So maliban sa powder sugar, pwede din naman pong condensed milk ang inyong gamitin pandagdag tamis. So ayan, bali haluin nyo lamang po ng maayos. Gamit lamang kayo ng medyo malalim na bowl para hindi po kayo mahirapan sa paghahalo. At kung sakaling nahalo nyo na po ng maayos, ay pwede nyo na pong ipahid kagad sa inyong tinapay. Kailangan yung inyong tinapay is malamig na para hindi po malulusaw ang ating pang topping. So ayan, bali gumamit ako dyan ng brush para mapantay natin yung ating linagay na toppings. At ayun na po mga sangkay, kung sakaling nakatulong sa inyong video na to ay huwag mong kalimutan mag-like at share ng ating video at pakisubscribe na rin po. At dyan sa part na yan mga sangkay, pagkatapos natin malagyan ng cream ay pwede na po tayo maglagay ng cheese. So bali nasa sa inyo rin po mga sangkay kung gaano karaming cheese ang gusto nyong ilagay. At ito na po yung ating finished product. Nasa sa inyo